dito na. Okay. At ayan na nga oh, ang lupit mo. Hay mga katunying, magandang araw sa ating lahat at sana lahat tayo nasa mabuting kalagayan. At ngayong araw nga pala mga katunying ay mangingisda kami ni Katropa TV. Kaya agad-agad akong kumuha ng sibuyas para may gagamitin kami sa pagluluto. Magluluto kasi kami doon ng sinigang na tilapia. Kaya pagkatapos kong kumuha ng sibuyas ay kumuha na din ako ng kangkong. At halos pala lahat ng kailangan mong sangkap ay nandito na sa aming munting garden. Ang ganda nga ng tubo ng kangkong dito at masarap talaga pang sahog lalo na't bagong kuha. At pagkatapos kong kumuha ng kangkong ay namulot na din ako ng kamatis. Marami din kasing kamatis na malilit dito mga katunying. Ganyan lang sila. Yan yung tinatawag na cherry tomato. Dinagdagan ko nga din yung mga katunying baka kasi gagawa kami ng sausawan o kaya baka mag-iihaw kami ay pwede ding magamit. Marami din kasing bunga yun mga katunying at marami na ding hinog. Kaya minsan kapag may humihinging mga kabayan natin ay binibigyan natin. Ganyan nga yung bunga niya mga katunying, kumpul-kumpul sila. Kung makikita nyo ay mabilis lang talaga makarami kung talagang masipag kayong mamitas. At maya nga lang ay natapos na din ako. Medyo marami-rami din yung aking nakuha kaya pwede na siguro to. Ayun siya mga katunying, saglit ko lang yung pinitas pero marami na din agad. At pagkatapos ng kumuha ng kamatis, dumiretso na ako dito sa may talong. Mas maganda talaga kapag may sarili kang tanim na gulay dahil kung sakali mang kailanganin mo ay hindi ka na mamimili sa labas. Medyo may kamahalan din kasi ang mga gulay dito sa Taiwan. At ang kagandahan nito ay sigurado ka na fresh ang kinakain mong gulay. Dahil ikaw mismo ang pumitas at sa garden mo ito mismo galing. At dito sa amin, nalibang ka na, may gulay ka pa. Kaya pagkatapos kong kumuha ay agad ko na ding nilagay dito sa aking e-bike na nakaredy ng kanina pa. Kasi may usapan kami ng oras ni Katropa. Medyo may kalayuan din kasi yung company ni Katropa sa company namin. Kaya sa tuwing mangingisda kami ay pinupuntahan ko siya doon para sabay kaming pupunta sa pangingisdaan namin. Mas masaya kasi bumiyahe nang may kasabay ka. Kaya wag na nating patagalin. At ito nga katunying yung lugar na tinatambayan namin kapag nangingisda kami. May mga puno kasi dyan. At ito yung ilog na pinangingisdaan namin at dyan kami kumukuha ng pang-ulam. At dyan din yung binablog namin. At sa spot na to ay dito na kami nagluluto at kumakain. Medyo mainit ngayon kasi umaga. Pero kapag tanghali na ay lilim na dito at presko yung hangin. At agad na din nagsiga si Kuya Riel dahil siya yung magluluto ng ulam namin ngayon. Kasama natin si Katropa TV. At syempre walang iba, ang chef boy namin si Kuya Riel. At siya na daw ang bahala sa ulam namin. Kaya agad nang bumaba si Katropa para masilmulan na namin maglambat at makakuha ng ulam. At syempre sumunod na din ako para kunwari bida-bida, diba? Ganun naman talaga tayo eh, Jarot. Ganyan pala yung babaan namin dito sa tapat ng pwesto namin. Kaya let's go, simulan na natin. Si Katropa muna ang mauuna maglalambat at mamaya dadagdagan ko na lang yung makukuha niya para may pang-uwi at pang-ulam na din kami. At pagkatapos niyang maglambat ay ako naman ang susunod. Dadagdagan ko lang yung huli niya dyan kaya naghahanap ako ng pwedeng hagisan. Sabi ko sa kanya ituro niya kung saan yung napupusuan niya at yung hahagisan ko. At itinuro nga niya dun sa gitna kaya tinanong ko siya kung game na. At ang sinabi nga niyang game na, hinagis ko na agad. Di ko napabukan ng todo kasi medyo mabigat at saka medyo madulas yung inaapakan namin. Sa ilalim kasi ng tubig mga katunying ay puro bato. Kaya madalas ang lambat namin ay sumasabit. Kaya todo ingat kami sa paghila ng aming lambat. Kapag sumabit ang lambat namin sa bato ay kailangan namin itong kapain. Baka kasi kapag pinersa namin ay mapunit yung lambat namin at wala na kaming gagamitin. Medyo may kamahalan din kasi to. Kaya ingat-ingat na lang at saka kapag may bato sa loob ay hindi pwedeng hilahin biglaan dahil kapag naguntugan yung dalawang bato ay pwedeng maputol yung mga tansi ng lambat namin. Kaya talagang kakapain namin kapag mayroon. O kaya kapag mayroong sabit, hindi namin pwedeng pilitin ng pilitin. At nung nakapako nga meron na ay hinila ko na po unti-unti. Kaso maya-maya ay sumabit na naman dun sa kabila. Kaya kinapako ulit. Kinapako ng kinapa hanggang sa matanggal ko na lahat. Hindi ko yan tinigilan. Hanggang siguro sa pag-uwi ko sa Pilipinas ay marunong na akong mangapa, charot. Kaya nung naramdaman kong wala lang sabit, unti-unti ko na tong hinila. At maya-maya nga ay may tumambad sa akin na isa, kayang tuwang-tuwa na kami ni Katropa dyan. At sabi ko, secure na natin to. Dahil sigurado ng pang-ulam, tapos nasundan pa ng isa. Pero ramdam ko pa rin na may gumagalaw pa rin sa lambat. Kaya minamadali ko na itong hilahin. Kaso nga lang itong damit ko nahuhulog. Kaya kinuha na ni Katropa para hindi daw ako mahirapan. At meron pa akong naramdaman na bato na gumugulong. At baka mapunit yung lambat kaya tinanggal ko na lang din. At unti-unti ko na ulit hinila.
Kaso nga lang medyo nahihirapan ako kasi nagkanda buhol-buhol yung dulo ng lambat dahil din siguro sa agos ng tubig tsaka sa mga bato. At ang mayangat ko nga ay yan yung tumambad sa amin. Tuwang-tuwa na kami ni katropa dyan dahil meron na ulit kaming pang ulam. Muntik pa nga ako mapatid dahil hindi maayos yung pagkakabuhat ko ng lambat. Hinihingal pa ako dyan pagkababa ko ng lambat dahil mahirap maglakad sa tubig kapag nakabota. Pero kailangan kasi namin ng bota para safe sa paglalakad sa tubig dahil hindi namin nakikita kung anong pwede namin maapakan sa tubig. Dahil ang titibi ng tinik ng tilapia dito. At kapag nangingisda ka ay kailangan meron kang steady, sipag, tiyaga at determinasyon. At saka dapat meron kang mahabang pasensya. Dahil ang pangisda ay minsan meron ay minsan ay wala. At yung isa nga palang nahuli naman dyan ay muntik nang makawala. Sayang din yan, good size na din kasi. Kaya tinuloy-tuloy ko na ang pagtatanggal ng isda para mabilis kami at makakain na. Hindi pa kasi kami nag-aalamusal sa mga oras na yan. Inuna kasi namin ng pangisda habang nagluluto si Kuya Ariel doon. At medyo marami-rami din nga pala yung nakuha natin kaya medyo natagalan tayo sa pagtatanggal. Sa totoo lang ay minamadali na namin yan. Meron nga pala ako nahuli dyan na medyo malaki pero payat kaya pinakawalan namin. Nga pala yung mga maliliit ay pinapakawalan namin, hindi namin ito kinukuha kasi umaasa kami na lalaki pa sila at sana hindi sila makuha ng ibang nangingisda na walang pinipili. At meron din pala tayong nakuhang janitor fish pero tinapon ko sa may talahiban. Nang pagkatapon ko ay meron ako nakitang puga ng ibon kaya sinilip ko kung may laman. Tinanong ako ni katropa kung may itlog, sabi ko wala, nasa akin yung itlog. 2 at kulay brown. At ito namang isang to ay gusto pa akong pahirapan. Wiwisik-wisikan niya ako ng tubig, gusto pa yata akong paliguan. Kala niya siguro hindi ako naliligo. Pero naliligo naman ako paminsan-minsan kapag hindi malamig ang tubig. Charot lang. O siya, masyado na akong madaldal at nakakarami na ako ng sinasabi kaya jump na tayo. Pagkatapos nga namin ni katropa ng mangisda, ito na si Kuya Ariel. Nakaluto na lahat at talagang kakain na lang. Pinre-prepare na din niya yung kanin na baon namin. Kanin nga lang pala ang binabaon namin dito kapag nangingisda kami. Dahil ang ulam ay dito na namin kinukuha. Pero ngayon ay kumuha nga pala kami ng karneng baboy. Binili ni katropa sa nadaanan namin palengke para din daw maiba. Kaya nung na-prepare na lahat, hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa. Sinimulan na namin ang pupupud trip. Dahil masarap naman talaga kumain sa ilog lalo na kapag kasama mo mga tropa mo. Umpisa na natin. First bite, wow, sarap. At habang kumakain kami, ay nagkukwentuhan kami dyan kung ano-anong pinagkukwentuhan namin. At kung ano man yung pinagkukwentuhan namin, ay sa amin na lang yun, syempre. At ipinapakita pa talaga yung kinakain nilang baboy, agpantas sulasi. Kaya tara, kain na muna tayo. Enjoy natin yung almusal at tanghalian na pinagsama dito sa bukid. At dito nga pala sa lugar namin mga katunying ay para ka lang din nasa Pilipinas. Nasa probinsya kasi kami. At sa ganitong ginagawa namin ay kahit papano naiibsan yung pagkamis namin sa pamilya namin. Malayo sa stress at hindi gaanong naisip ang problema. Dito kasi sa abroad mga katunying ay kailangan mo libangin yung sarili mo para hindi ka masiraan ng bait. At ito yung naisip namin gawing libangan. Ang kagandahan nito ay nakagala ka na, nalibang ka pa, tapos may ulam ka pa pag uwi. Tapos nakapag-food trip ka pa sa gilid ng ilog. Saan ka pa, di ba? Kaya yung ibang taga sa amin ay naguguluhan na kung ano ba talaga ang trabaho ko dito sa Taiwan. Kung mangingisda daw ba o magbubukid. Kadalasan kasing ina-upload ko sa social media ko ay yung paggagarden ko at saka pangingisda ko. Hindi ako nag-upload about sa trabaho ko dito. Ang trabaho ko po dito ay factory worker po at hindi po ako mangingisda. Ginagawa lang po naming libangan tong pangingisda at paggagarden. Jump na tayo, tapos na kaming kumain ito, tamang higop lang si katropa ng sabaw. At ako naman ay tamang inom lang sa gidli. Magpapahinga lang ng konti at mamaya ay uuwi na kami dahil pasok na namang kinabukasan. Medyo malayo-layo pa kasi ang lalakabayin namin, bumiyahe pa kasi kami mula doon sa dorm hanggang dito. Pero bago kami umalis ay kailangan muna naming ligpitin yung pinagkainan namin. Yung mga basura at mga plastic ay iuwi namin sa dorm. Pero yung pinagkainan namin ng mga tinik ay ilalagay namin sa gilid kasi may mga aso na pumupunta dito. Lahat ng mga kalat at basura ay kailangan naming iuwi para sa pagbalik namin ay malinis pa rin. Kaya kumuha na ako ng plastic dito na baon ko para ilagay itong baon na pinagamitan namin at doon na lang huhugasan sa bahay. At si katropa naman ay iniipon yung mga plastic na basura at itinatabi muna. At ako naman ay nandito nagpapakitang tao kasi may camera. Sheesh! Kaya dinampot ko na yung inihaw na tilapia yung hindi naubos para ilagay doon sa isang kawali na may ulam pa. Marami kasi yung nilutong ulam ni Kuya Ariel kaya hindi namin naubos kasi 3 lang din kami. Iuwi ko pala sa dorm yung hindi naubos na ulam kaya kinuha ko yung takip ng kasirola para takpan. Kasi magpapahinga muna kami bago kami tuluyang umuwi. Kalat na ng kalat na nakikita ko ay pinupulot ko na din. Ganon din yung mga kasama ko. Nagpre-prepare na kami para mamaya pagkatapos magpahinga ay bibiyahe na lang. Wala kaming ititirang kalat para kung sakali mang may pupunta din dito sa pwesto na to ay malinis nilang dadatnan.
at para malinis din nilang iiwan. At ayun lamang, sana nag-enjoy kayo sa panonood sa aking munting vlog. Mag-ingat kayo palagi and God bless. Bye bye!